Okay po. Sige po, pray muna po tayo. Panginoon, maraming maraming salamat po sa gabi na to, Lord God. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Tinataas ka po namin, Lord God. Ikaw po ang madakilang ngayong gabi na to, Lord God. Lord, lumalapit po kami ngayon, Lord God, sa iyo, Lord. Linisin mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, Lord. At humingi kami ng kapatawaran, Lord God, sa mga nagawa po namin, Lord God. Kung may mga nagawa mo po kami or naisip na hindi mo kagustuhan, Panginoon, Lord God. And Lord, we pray, Lord, na buksan mo po yung aming pandinig, yung puso't isipan po namin, Lord God, sa pag-receive po ng mensahe mo, Panginoon, Lord God. Tagong po ako sa hindi ko rin, Panginoon. Hindi po, tinataas ka po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Good evening po sa lahat. So, ayan po. So, ngayong gabi po, mag-share lang po ako ng something personal. Hindi po to chismis. Ayan po. So, ano po, ito. Ah, during nung ano po, high school ako tsaka college days. Yan. Ah, ang sports ko po kasi noon athletics. So, tumatakbo po talaga ako dati. Hindi lang halata ngayon. So, ayan. So, ang mga events po na nilalaro ko po noon, ah more on 800 meters, 1.5, 3K, 5K, 10K. Minsan po, relay, ganyan. Pero hindi po yung 4x1, 4x4 naman siya. So, one thing po na natutunan ko natutunan ko nun or na-realize ko siya ngayon is kahit pare-parehas na yung bawat event na pare-parehas silang takbuhan, iba-iba yung requirement ng bawat race po, ng bawat event, 'di ba? Ibang pacing, iba-iba sila ng pacing, iba-iba ng mindset na kailangan, iba-iba yung preparation na kailangan. 'Yan po. Pero kahit anong distance o kahit gaano pa yan kalayo, kahit anong event, iisa lang yung goal. Yun is yung makatapos. So, ayan, so actually po, kahapon ko lang pinaalala sa akin ni Mama Tess na ako pala yung speaker ngayon po. So, buti na lang may binubuo po akong message. So, para itong message na to is para mapasok siya sa akin, parang nare-realize ko siya habang tumatakbo ako. So, eto, ah, so parang sinasabi ni Lord sa akin na ganyan din yung sa Christian life, 'di ba? So, parang lahat tayo is tumatakbo, pero hindi tayo pare-pareho ng distance. Hindi pare-parehas yung season ng buhay natin, hindi pare-parehas yung assignment, 'di ba? So, basahin po natin sa Hebrews 12, 1 to 2, NKJV po. Sa verse 1 po. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, ayun po, di ba? So, sabi po diyan, the race is marked out for us, or the race is set before us, di ba po? So, meaning may naka-assign na race, di ba? So, sa athletics kasi po, sa athletics po kasi tawag athletics, tapos under nun sa athletics nandun yung mga track and field, iba-ibang mga events po. So, sa athletics mo, hindi pwedeng gigising ka ng mismong race day tapos sasabihin mo sa coach mo na, Coach, ayoko nang tumakbo ng 800. Gusto ko 10K na lang. Di ba? Wala pong ganon. So, bawat event may naka-assign na talaga na runner. So, ang trabaho mo is paghandaan, mag-training ka para matapos mo yung event na 'yon.
So, ganun din po sa buhay natin as a Christian, 'di ba? Si si Lord po yung nag-a-assign sa atin kung anong season, kung anong responsibility ang i-a-assign niya sa atin, kung anong pacing natin, 'di ba? May mga tao na uphill yung takbo ng buhay ngayon, may iba na tahimik lang pero parang sobrang haba, 'di ba? Tapos may iba naman mabilis pero ang bigat. Tas, ang problema po kasi minsan kapag nagko-compare tayo ng race, 'di ba? Sa pagtakbo po kasi minsan kasi pag tinitignan ganyan, sa perspective po na tumatakbo, pag tinitignan mo yung pacing nung katabi mo o kaya nung kasabayan mo, it's either mapabilis ka ng pacing, sasabayan mo siya ng pacing niya, tapos hindi mo pala kaya, or mapapagod ka, ganun. Or madi-discourage ka kapag nakita mong konti-konti lumalaki yung gap nyo. So, ganun po, parehas, both it leads to burnout. Yan. Buksan po natin sa Galatians 6:5. So, yan po. Sabi, for each one shall bear his own load. Ayan. So, sabi nga po, di ba? Lahat tayo mag-carry ng kanya-kanyang loads natin. So, ito nga po yung totoo po, no? Pag kinompare natin yung race natin sa iba, mawawala yung lakas natin. Mawawala yung lakas natin para sa sarili nating takbo. Di ba po? So, kasi nga, bakit mawawala yung ano? Kasi hindi naman hinihingi ni Lord na tapatan natin yung calling ng iba. Di ba? Ang hinihingi sa atin ni Lord is maging faithful tayo dun sa race na binigay niya sa atin. Po. So, pag-usapan naman po natin yung pacing naman. So, yung pacing po, in-explain na po ni Pastora Atto noon nung ano kung ano yung pacing. Ito po yung parang tempo ng pagtakbo. So, ito po sa pacing, yung sa event na 800 meters tsaka 1,500 meters. Yan po yung pinaka-tricky na event, isa sa pinaka-tricky na event po sa athletics. So, hindi lang po, akala kasi nung iba, sprint siya, pero hindi po siya sprint. Kung tawagin po mid-distance. Pero, yun nga, hindi nga siya sprint. So nandito kasi maganda siya panoorin kasi nandito yung mga nagugulangan, mga naguutakan, kung tawagin. Pero, dito kasi po, pagka binigay mo lahat sa umpisa, pagka umpisa pa lang, all out na, ayun, ending babagsak ka, 'di ba? Marami na akong napanood na ganun. So, sa umpisa pa lang pagputok ng baril, sobrang lakas niya. Tapos sobrang lakas nung first lap niya, isang ikot. Pagdating nung last lap niya, may naka-overtake na, wala na, bumabagal na siya. Hanggang sa naglalakad na lang siya. Hindi niya na kayang, or worse, hindi niya na kayang tapusin yung race, 'di ba? So, spiritually speaking naman po, marami rin sigurong believers na ganun. Lahat urgent, so lahat sobrang intense kaagad, lahat sabay-sabay, ganyan, walang pahinga, walang rhythm. Tapos magtataka tayo bakit pagod tayo, 'di ba? Usapan po natin sa Ecclesiastes 3 verse 1. Ecclesiastes po, 3 verse 1. Ayan po. Sabi, to everything there's a season, a time for every purpose under heaven. Sa ano din po, buksan po rin natin sa Isaiah 40 verse 31. 40 po. 40, 40 po. Verse 31. Sa dulo po. Dulo. Ayan.
But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, yan po, no? Sabi, there's a time for everything, and those who hope in the Lord will renew their strength. Diba? So, let me say this clearly po, lalo na sa mga, siguro sa pastors, leaders, and sa mga volunteers. So, kapatid, hindi ka napapagod dahil mahina yung faith mo. Minsan, siguro, napapagod ka dahil mali yung pacing mo. So, ganun po. Kasi bakit? Ang Panginoon, hindi tayo tinawag para tumakbo ng mabilis forever, di ba? Tinawag niya tayo to run faithful. So, ayun po. Then, buksan naman po natin sa 1 Corinthians 9:25. Ito po, tungkol naman sa training. So, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do is to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So, yan po. Sabi, everyone who competes goes into a temperate in for the prize is temperate in all things. So, in other version po, sabi, goes into a strict training or yung sa Tagalog, may disiplina. Yung ganyan po. So, sa training po ng athletics, talaga namang napaka-boring po. Napaka-boring talaga. Imagine niyo po, tatakbo ka ng ilang laps sa track, paikot-ikot ka lang, walang iba ang makikita. Tapos mag-isa ka lang tumatakbo. So talagang napaka-boring talaga. Hindi katulad nung sa labas ka, makikita mo yung mga view. So most ng mga takbo namin dati po is umaga, ah, depende sa pasok po, umaga or hapon. Pag weekdays, walang pasok, 8 a.m., ganyan. So, mainit, sobrang init. Tapos, minsan umuulan pa. So, ganun, walang nanonood. Pero pagka yung time na nung race, yung time na ng competition, lalabas talaga, lalabas yung kung ano yung tinanim mo sa training. So, ganun din po sa atin sa spiritual life natin. Hindi tayo magiging matibay sa gitna ng crisis, 'di ba? Hindi tayo tumitibay doon mismo sa gitna ng crisis. Lumalabas yung binuo natin bago pa man dumating yung problema, 'di ba? Tulad nung ano ba yung mga binubuo natin, yung mga prayers natin sa ordinary days, yung pagbabasa natin ng word kahit wala tayong gana, 'di ba? Yung obedience natin kahit walang nakakakita. Ayan po, kung ano yung mga ginagawa natin sa private, yan yung mga nagdadala sa atin sa public race. So, ayun po. So, sa ano naman, sa long distance, sa 3K, 5K, yan, sobrang iba talaga. Lalo na yung 10K po, siguro 3K, mga 8 laps yan eh. Tapos 5K, 13, 10K, 26 na laps po yan. So, dyan na papasok yung ano eh, yung habang tumatakbo ka, nararamdaman mo na yung sakit eh. Imagine niyo po yung tumatakbo ng 10K, 26 laps. Parang halos 30 minutes siyang tumatakbo doon paikot-ikot. Tapos naka-tiptoe lang siya kasi naka spike shoes. Ganyan. Nung ako experience ko namatayan na nga po ako ng kuko eh. Para sa isang taon, dalawang kuko. Ganyan. So, ganun talagang lahat ng sakit, mararamdaman mo, lahat ng pagod. Tapos, habang tumatakbo ka, mapaisip ka na lang din eh, minsan, bakit ko ba to ginagawa? Anong purpose? Diba? Sa point na yon, hindi na emotion yung nagpapatakbo dun sa runner. Hindi na emotion yung nagpapatakbo sa'yo. Yun na yung yung decision na, yung
will na. So, sa James po, buksan natin James 1:3. James 1:3. Knowing that the testing of your faith produces patience. Ayan po, sabi, di ba? Testing of our faith produces patience. Ibig sabihin, yung trials, mga pagsubok, hindi niyan sisirain yung faith natin. Di ba? Anong ginagawa ng trials? Nire-reveal ng trials kung gaano kalalim, kung gaano kalaki o kaliit yung faith natin. Di ba? So kapag masakit yung takbo ng buhay natin, hindi ibig sabihin wala si Lord. Minsan, ibig sabihin ah may binubuo siya para sa atin. So kung pagod tayo ngayon or siguro kung may pagod sa atin ngayon, kapatid, wag kang huminto. Ibig sabihin nun, tumatakbo ka pa, 'di ba? So doon naman po sa relay, ayan. So ito madalas yung may mga nanonood eh. Sa relay naman po, ah sa 4x400, apat na tao, tigi isang ikot, ganyan. So isang lap lang kada isang tao. Tas all out, ganyan. Tas after mo matapos yon, ipapasa mo na yung baton. Ganyan. Pero hindi tatakbuhin yung apat na ikot na yun ng isang tao lang. May part lang. Ganon din po sa atin sa church. Ganyan. Hindi tayo solo runner lang dito. So parang relay din po tayo dito, di ba? Buksan po natin sa Ecclesiastes 4 verse 9. Sabi po, two are better than one because they have a good reward for their labor. So, two are better than one po. Ibig sabihin, leadership is knowing kung kung kailan tayo tatakbo, kung kailan tayo susuporta, kung kailan ipapasa natin yung baton. Di ba po? Yung sign ng faithfulness natin is not yung tayong lahat gagawa, is not doing everything, 'di ba? Bagkus yung faithfulness natin is kung paano natin ginagawa yung part natin sa church. And yan po, patapos na po. So, before we end po, I want us to remember this. So, sa running, hindi lahat pare-parehas yung distansya. May 800 meter, may 10K, may relay, pero kahit gaano kahaba o kaikli yung race, isa lang po yung finish line, 'di ba? Sabi po ni Paul sa 2 Timothy 4:7. Yan. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So, pansinin po natin, hindi niya sinabi na I ran the fastest. Hindi rin niya sinabi na I had the easiest race. 'Di ba? Ang sinabi niya, tinapos ko. Tinapos ko yung race. 'Di ba? So, tonight, I believe, sinasabi sa atin ng Panginoon na itong simple na katotohanan na ito na kapatid, hindi ka late, hindi ka behind, nasa gitna ka lang ng race. 'Di ba? Marahil yung iba sa atin, ah, feeling na napapagod, hindi, siguro hindi physically, emotionally, tsaka spiritually, ganyan. Yung pagod na hindi siguro kayang ayusin ng tulog. Ganyan. Maybe, nasa season tayo na tahimik, parang walang progress, walang pag-angat, walang galaw. Maybe, may mga binubuhat tayong responsibilities na walang nakakakita. Or maybe, may mga tanong tayo, like, kung may sense pa ba yung pagpapatuloy natin, 'di ba? Pero sinasabi ko kapatid sa inyo,
as someone na who's been on track, 'di ba? Sa perspective ng isang dating tumatakbo, yung pinaka delikadong parte ng race is hindi yung simula, kundi yung nasa gitna. Kasi ah, doon nandun yung matutokso kang sumuko, doon mo mararamdaman lahat ng sakit, doon makakarinig ka ng parang boses na bubulong sa sabihin, tama na, minto ka na, suko ka na, 'di ba? Pero yung kalagitnaan na yon, yung kalagitnaan na yon, doon nabubuo yung endurance, kapatid. Doon nabubuo yung perseverance, 'di ba? Sabi po sa Hebrews, 'di ba? Sa binasa natin kanina, let us run with perseverance. Ayan. Hindi sinabi run with excitement, hindi rin sinabing run with comfort, perseverance. So, kung sa pagtakbo natin, even mabagal, even pilay, ibig sabihin nun, kapatid, ah, God is still working on you, 'di ba? And yung pagod, yung mga pagod na nararamdaman natin, hindi siya sign na natalo tayo. Hindi siya sign na talo tayo. Yung pagod na yan yung sign na hindi tayo humihinto. And ito po yung good news. Hindi tayo tumatakbong mag-isa. So, sabi sa Hebrews, we are surrounded by a great cloud of witnesses. But more than that, 'di ba? Si Jesus mismo ang nasa unahan ng race natin, 'di ba? Hindi siya yung hindi siya yung sumisigaw lang sa gilid, yung nagki-cheer sa'yo, 'di ba? Hindi lang siya yun eh, 'di ba? He already ran the race, 'di ba? Alam niya kung ano yung pain, alam niya kung ano yung bigat, alam niya kung ano yung cost, 'di ba? Sabi nga po, and for the joy set before him, he endured the cross. So, kung ang Panginoong Jesus na-endure niya yung ah yun nga po, if Jesus he endured for the joy ahead, then yung endurance natin may meaning din. So, eto po sa pagkatapos natin, siguro isang araw mare-reach natin yung finish line. Hindi pare-pareho yung kwento natin, hindi pare-pareho yung bilis, hindi pare-parehas yung hirap na pinagdaanan natin. But pag tumayo tayo sa harap ni Lord, 'di ba? Naniniwala po ako na hindi niya tatanungin, bakit hindi ka kasing bilis ng iba? Bakit hindi ka kasing galing nila? 'Di ba? Ang itatanong ang itatanong niya, tinapos mo ba ang race na ipinagkatiwala ko sa iyo? And yun nga po, gusto ko siguro tayo lahat gusto natin, lahat tayo maririnig natin sasabihin niya, well done, good and faithful servant, 'di ba? Not fast, not perfect, faithful. So, ngayong gabi po, kung may nakakaramdaman sa atin na napapagod, gustong sumuko, or nadi-discourage, ganyan. Kapatid, wag kang sumuko, wag kang huminto. Kung pakiramdam mo mabagal, patuloy ka lang sa pagtakbo. Because, yun nga, as long na tayo'y tumatakbo, as long as tumatakbo ka, ibig sabihin, hindi pa tapos yung kwento mo. So, ayun po, yun lang po. Closing prayer na po tayo. Lord, maraming maraming salamat po sa salita mo, Panginoon, Lord God. And Lord, tinataas ka po namin, pinapapurihan ka po namin, Panginoon. Lord, we pray na tulungan mo po kaming makita
yung kung ano ba po yung race na inassign mo po para sa amin, Panginoon. Yung race na pinagkatiwala mo po sa amin, Lord. Lord, we pray na bigyan mo po kami ng wisdom, Lord, para uh, ma-maintain namin, Panginoon, ma-maintain namin yung pacing, Lord, para matapos tong race na to, Lord God. And Lord, uh, give us strength, Lord God, strength like an eagle, Lord, para ma-endure namin, Panginoon, lahat ng pain, lahat ng bigat, Lord God, uh, ma-endure namin, Lord. And Lord, uh, we pray, Lord God, na fill us with your grace, Panginoon, para matapos namin itong race na to, Panginoon, Lord God. Lahat po ng ito, Lord, tinatas po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.